Ito po ang isang napakahalagang nilalaman ng batas kung saan ang bawat tao dapat dumaan sa tamang proseso ng paglilitis, hindi ba? Bago hatulan. Kontrobersyal at malaking usapin ito sa ngayon. Marami ang nagtatalo rin tungkol dahil nga po sa magkakaibang pananaw at interpretasyon. Lalo na kung pag-uusapan natin kagaya ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sigaw ng ilang pamilya, walang due process ang law. Pero sa kabilang banda, sinasabi na umiiral ang batas nang isinagawa ang operasyon kontra iligal na droga. At sa kasalukuyan, ito rin ang hiling ng ilang lider ng bayan na mismong nadadawit sa iba't ibang kaso laban sa batas. Sa konteksto ng Biblia, ilang beses na rin nabanggit po ang mga sitwasyon kaugnay ng due process of law. Kagaya ng utos ni Moises, di ba? Yung utos po ni Moses sa Deuteronomy. Ayun, tama ba? Deuteronomio. Ang lalim ng Tagalog. Ayan, sabi niya ay hindi dapat hatulan ang isang tao sa salita ng isang saksi lamang. Meron din si Nicodemo na sinabing hindi hinahatulan ang isang tao nang hindi napapakinggan at inaalam ang kanyang ginawa. Ano nga ba ang mas malalim na ibig sabihin ng due process of law? At anong mahalagang paalala ng Diyos sa atin tungkol dito? Eto, Pastor Dave, ayun nga po. Sa mga kwento sa Biblia, itong pinagdadaanan talaga natin, nangyari na talaga eh. Kung titingnan natin, lahat na ng pinagdadaanan natin ngayon, makikita may babalikan at may babalikan po tayo sa Biblia. Ito pong due process of law, Pastor Dave, paano ito ipinaliwanag sa kwento sa Biblia? Well, nabanggit mo nga yung isang quotation sa Gospel of John. Ito ay ating tingnan mabuti. Ito ay nanggaling kay Nicodemo, yung ating character of the day, sa John chapter 7, verse 45 to 46 hanggang 51. Ito pa yung ating mababasa. Bumalik ang mga gwardya ng templo sa mga namamahalang pari at mga pareseyo na nag-utos sa kanila na dakpin si Jesus. Tinanong sila ng mga tao, bakit hindi niyo siya dinala dito? Sumagot sila, ngayon lang po kami nakarinig ng katulad niyang magsalita. Isa sa mga pariseyong naroon ay si Nicodemo na minsang dumalaw kay Jesus. Sinabi niya sa mga kasamahan niya, sa mga pariseyo at mga saserdote, mga pari, hindi ba't labag sa kautusan natin na hatulan ang isang tao hanggat hindi siya nalilitis upang alamin kung ano ang ginawa niya? So ito yung isang halimbawa. So paano po, Pastor Dave, paano na ipakita po sa Biblia na nasusunod nga po ang due process of law? Well, halimbawa, sa Levitico chapter 19, verse 15 to 16, ito ating mababasa, huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y kakatakutan ang mayayaman. Umatol kayo batay sa katuwiran. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri sa inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. Ibig sabihin nun, mananagot kayo sa akin. Sa Deuteronomio chapter 13, verse 12 to 14, dito pinibigay ang utos na magkaroon ng masusing investigasyon. Sabi nga dito, kung iyong marinig na ilang masasamang tao ang iniligaw ang mga naninirahan sa lungsod, ay iyong ang usisain at siyasatin at itanong na mabuti. So mahalaga sa Diyos ang masusing investigasyon sa anumang aligasyon. Sa Deuteronomy chapter 19 verse 15 to 19, mahalaga sa Diyos ang higit sa isang saksi sa pagpapatunay ng isang pagkakasala. Dito ang babasa natin, huwag ninyong hahatulan na nagkasala ang isang tao dahil lang sa patotoo ng isang saksi. Kailangan may 2 o 3 saksi na magpapatotoo na ang isang tao ay nagkasala. Ito ay continuation nito, tungkol naman sa pagsisinungaling sa sinumpaang salaysay, tinatawag nating perjury. Sabi sa verse 16, kung ang isang saksi ay tatayo sa korte at magpapahayag ng kasinungalingan na nakasala ang isang tao, papatayuin silang dalawa sa harapan ng Panginoon, sa harapan ng mga pari at mga hukom na naglilingkod sa panahon na iyon. Dapat itong imbestigahang mabuti ng mga hukom
At kung mapapatunayang nagsisinungaling nga ang saksi sa pamamagitan ng pagbibintang sa kanyang kapwa, dapat siyang parusahan ng parusa dapat sana ay sa taong pinagbibintangan niya. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masamang gawa sa inyong bansa. Yun po yung batas ng Diyos. At ito huli sa mga bilang 35 verse 9, 11 to 12, ito ay laban sa pagpatay na walang paglilitis sa korte. Katulad po ng ating tinatawag na EJK or extrajudicial killing. Sabi rito ng batas ng Diyos, pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na kapag tumawid na sila sa Jordan, papunta sa Kanaan, pumili sila ng mga bayan na magiging lungsod na tanggulan o tinatawag na cities of refuge, kung saan makakatakas papunta roon ang taong makakapatay ng hindi sinasadya. Mapoprotektahan siya ng lungsod na ito laban sa mga taong gustong gumanti sa kanya. Hindi siya dapat patayin hanggat hindi pa siya nahahatulan sa harapan ng kapulungan. So lang ito sa paglalapat ng due process sa Biblia. Pero may mga pagkakataon ba, Pastor Dave, na hindi rin ito nasunod? Oh yes. In fact, ang pinakamatinding halimbawa nito yung tinatawag natin na mistrial ni Jesus Christ o yung ating paglilitis sa ating Panginoong Hesus, no? Dito babasa natin sa Mark 14:15 to 56. Ang mga namamahalang pari at ang lahat ng membro ng Sanhedrin ay nagsisikap na makakuha ng mga ebidensya laban kay Jesus upang mahatulan siya ng kamatayan. Ngunit wala silang makuha. Marami ang sumasaksi ng kasinungalingan laban kay Jesus, pero magkakasalungat naman ang mga sinasabi nila. Notice here, the accused is considered guilty until proven innocent. No? Wala pong due process kasi wala po siyang defense counsel. Hindi siya binigyan ng defense counsel ang ating Panginoong Jesus, kundi puro naghanap siya ng puro akusasyon laban sa kanya. Makikita rin natin yung huling desisyon ng punong saserdote o punong pari. Mateo 26:62 to 66, ito ang mababasa natin. Tumayo ang punong pari at tinanong si Jesus, wala ka bang maisasagot sa mga paratang na iyan laban sa iyo? Hindi sumagot si Jesus. Kaya tinanong siyang muli ng punong hari, sa ngalan ng buhay na Diyos, sabihin mo sa amin ngayon, ikaw ba ang Misayas, ang anak ng Diyos? Sumagot si Jesus, ikaw na mismo ang nagsabi. At nais kong sabihin sa inyong lahat na mula ngayon makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos. At makikita rin ninyo isiyang dumarating mula sa ulap. Nang marinig ng punong pari, pinunit niya ang kanyang damit sa galit at sinabi, nilalapastangan niya ang Diyos. Kailangan na ba natin ang mga saksi? Narinig ninyo ang pagkalapalapastangan niya sa Diyos. Ano ang ngayon ang hatol ninyo? Sumagot sila, dapat siyang mamatay. Dito po makikita natin yung mistrial ng Panginoon. May ilang pong mga batas ng mga Hudyo at mga utos sa kasulatan na hindi nila sinunod sa paglilitis nila kay Jesus. Kaya nagkaroon po tayo ng mistrial. Ito po yung ilan sa mga binali nilang mga kautusan, no? Or mga batas ng Diyos sa paglilitis kay Jesus. Yeah. Opo. Pero Pastor Dave, gaano kahalaga ito? Yung kahalaga sa kautusan po ng Panginoon? Well, sabi nga sa Exodus 23:6-7, siguro din ninyong mabigyan ng hustisya ang mga mahihirap sa kaso, ang mga mahihirap sa kaso nila. Huwag kayong magbibintang sa iba na walang katotohanan. Huwag ninyong papatayan ng mga inosente dahil paparusahan ko ang sino mang gagawa nito. Ibig sabihin, mananagot sa Diyos ang sino man na lalabag sa due process na inutos po ng Biblia. Puntahan po natin itong modernong panahon na ito, no? Pastor Dave, dito po sa modernong panahon na ang daming pumapasok na impormasyon, paano natin maiiwasan na huwag munang mag-judge hanggat hindi naririnig ang buong istorya, ang buong kwento? Tama yun, no? Sa Leviticus chapter 19 verse 15-16, ito yung paalala ng Diyos. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan. Huwag kayong magkakalat ng anumang nakakasira ng puri sa inyong kapwa, ni sasaksi laban sa inyong kapwa upang ipahamak lamang siya. Ako si Yahweh. So dito po yung ating maraming mga judgments going on sa social media, kanya-kanyang interpretasyon ng paghahatol sa mga persons concerned, at meron pa mga fake news, no? At mga fake testimonies na unti-unting na ilalantad. Ito po lang paglabag sa utos ng Diyos, ni tayo dapat magpiprejudge ng isang taong akusado hanggat hindi ito maliti sa korte.
Kasi dito papasok yung paano naiiba yung hustisya ng tao sa Diyos. Minsan kasi, 'di ba, yung mga inosente hindi nahahatulan ng tama. Well, Pero walang makakalusot sa hustisya ng Panginoon. Ano, Pastor Dave? tama yon, no? Ating mababasa natin sa mga taga-Roma, chapter 12, verse 19 to 21. Sabi rito, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa Diyos. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa kasulatan, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa. Kaya kung nagugutom ang iyong kaaway, bigyan mo ng makakain. Kung siya'y nauuhaw, bigyan mo ng mainom. Dahil kapag ginawa mo ang mga ito, mapapaya siya sa kanyang sarili na parang nilagyan mo ng baga ang kanyang ulo. Huwag kayong padadaig sa kasamaan, sa halip talunin ninyo ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. Ito ay related sa mga personal offenses. Pero ilagay natin to sa criminal offenses. Pinapakita rito na malimit ang pagkakaiba ng hustisya ng tao, lalo na sa yung public, tinatawag nating public or mob justice, ano? Ay yung pagkakaroon, di pagkakaroon nakabag sa paglalapat ng hustisya. At sa Diyos naman, siguradong magkakaroon talaga ng hustisya, yung pangako ng Diyos. Hindi man maparusahan siya ng ating justice system, pero ang Diyos po ay may karapatan na parusahan ang sino man sa kanyang pamamaraan na nakaligtas o nakaiwas sa hustisya. Ang pinag-uusapan din natin dito mga kapatid, hindi yun laging umaabot sa korte. Di ba may mga pagkakataon tayo na, teka parang ano ko doon na mali yung simpleng mga nagawa sa inyo na papalitan mo ng ganti. Ano ba? Ng personal na gaganti ka, yung revenge na nararamdaman nyo, na feeling nyo ay hindi inakusahan kayo ng mali. So dahil nanatili na yon, hindi dumaan sa due process at feeling mo nga agrabyado ka doon, ang gusto mo, gagantihan mo ngayon. Kabalikan mo ng kabutihan. Yung tipong parang, okay, may maraming marites sa kapitbahay nyo. Nadaan kayo, narinig nyo, pinagmamaritesan ka. So feeling mo mali-mali yung detalye. Wag mong gantihan ng ibang kamaritesan din o kachismisan na hindi tama. Parang be the better person. Always be the good one. Always be the better person because God sees that. Yung kabutihan ng puso mo na hindi na kita papatulan. Kakalma na lang ako. Pagpapasa Diyos kita, ipagdarasal kita na maging mabuting tao ka rin. Yung mga ganong bagay. Ano, Pastor Dave? May mga ganon yung talagang hindi mo na matiis. Pero, Tama. papatol ka rin yung mga ganon. Huwag mo nang patulan. Ayan. Yung tinatawag natin getting even, di ba? Yes, oo. I'm gonna Imbis get na get even, get over. Patawarin, pray mo na lang kasi lahat naman tayo nakakasala. Kahit tayo, nakakasala rin naman tayo. Ano may perfecto. Pero yun nga, katulad ni Pastor Dave, di naman namin po sinasabi na may batas tayo may due process. Lalo na kung we're talking about criminal acts. Ayun, meron po tayong batas on that. But at the same time, wag po nating ilagay nga yung yung batas sa kamay po natin. Pagpaubaya natin, yan sa mga kinauukulan at the same time ipagdasal po natin. Because at the end of the day, hindi yan makakalagpas sa mata ng Panginoon. Hindi niya yan palalagpasin. Mayroon siyang panahon na may gagawin na aksyon para sa iyo because He's always beside us, 'di ba? At lagi niya tayong pinoprotektahan. Ang mahirap lang, Pastor Dave, mainit nga na usapin ng due process ngayon. Again, ito po, paalala po natin, ano ba ang paalala ng Diyos sa atin tungkol dito? Doon na, papakyawin ko na, Pastor Dave, yung tanong ko sa iyo. Kasi, yun nga, yung sa due process, na sa batas, isasabatas natin yan. But at the same time kasi, meron tayong everyday na nakakaharap na feeling natin, nahusgahan tayo or hindi dumaan sa due process yung nangyari na-experience natin. Ano po ang paalala ng Panginoon dito? Dapat ka talaga, wag tayo basta-basta maniniwala sa mga akusasyon ng tao.
o sa ating mga pananaw, no, sa isang tao without even talking to the person, maganda makausap na natin ang taong concerned para malaman natin. Baka mamaya na-misinterpret lang natin, Mhm. na-misjudge natin sinabi niya, ayan nating pakinggan siya. Yun ang due process eh. Pakinggan mo muna yung naakusahan mo, kung ano ba ang talagang ginawa niya, o ano ang iniisip niya, no? Dito nga sa Deuteronomy 16:19, meron pong paalala ang Diyos, no? Huwag ninyong pipilipitin o baluktutin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga matutuwid lalo na sa mga criminal offenses na hinaharap natin ngayon sa ating pong bansa, no? Sa 1 chapter 7 verse 51, paalala uli ng Diyos, tulad na sabi ni Nicodemo, hindi ba't labag sa kautusan natin na tulang isang tao hanggat hindi siya nalilitis upang alamin kung ano ang ginawa niya. So, malaga po talaga ang due process, hindi lamang sa criminal law, kundi pati rin sa ating sinasabing personal offenses na binabanggit mo, Cheryl. Mhm. Pakinggan muna natin yung taong concerned. Yes, napakagandang paalala po niyan. Napakagandang salita niyan mula sa Biblia. Huwag niyong pipilipitin o baluktutin ang katarungan at huwag kayong magtatangi ng tao ni tatanggap ng suhol sapagkat ang suhol ay bumubulag sa matatalino at nagpapahamak sa mga taong matuwid. Kailangan huwag kang padadala sa temptation, mga kapatid. Huwag kang papatalo diyan sa um, 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 umaano sa utak mo yung nag-tempt sa'yo, yung temptation. Doon sa sinabi nyo nga kanina sa Rome chapter 12 verse 21 na huwag kayong padadaig sa kasamaan. Sa halip talunin ninyo ang kasamaan sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan. It's such a beautiful verse. Very timely to remind us na sometimes, 'di ba? Ganyan ka, sige, pare-pareho na tayo, 'di ba? Yeah. Para patas-patas lang. Wag tayong ganun. Wag natin palalason, 'di ba? Wag tayong magpapa-impluwensya na hayaang malason yung pagkatao natin. And I think ito po ay isang way, no? Like ito, every Monday we do this in this program and every Friday na to strengthen our relationship with the Lord. Because if we know the Lord really well at ganyan tayo sa Kanya, hindi tayo madaling malason yung ating pag-iisip. Yung kabutihan ng puso natin mananatili. Matatalo talaga ng kasamaan. Matatalo ang kasamaan pag ikaw ay mabuting tao. Hindi makakapasok yan. Hindi makakapasok yan sa inyo. So, yes. Actually, yung kasabihan na, turuan natin siya ng leksyon, di ba? So, gagawin mo sa kanyang ginawa niyang masama sa iyo. Ang katotohanan, hindi ka nagturo ng leksyon. Ikaw yung natuto. Natuto ka maging kamukha niya. So, in other words, kaya getting even, that means pantay na kayo. Kaya imbes na pakitaan natin ibalik natin ginawa natin sa kanya, ginawa niya sa atin, mas maganda pakitaan natin magandang halimbawa. Kaya sabi nga sa Biblia, maging kind kayo kahit sa mga taong offensive. Sapagkat yan ang paraan para ipakita sa kanya, ito dapat ang tamang pag-aasal, hindi tulad ng ginagawa mo. Do not stoop to the level of your offender because if you do that, he will step on you kasi makamukha na kayo eh. Di ba? Mga kapatid, sa panahon nga po ngayon na napakaraming ingay, opinyon at paratang sa paligid, minsan mabilis tayong humusga kahit hindi pa natin naririnig ang buong katotohanan. Pero pinaaalalahanan tayo ng Diyos na maging makatarungan, maingat at may malasakit sa kapwa dahil ang tunay na hustisya hindi nakabase sa galit, tsismis o personal na damdamin, kundi sa katotohanan, awa at tamang pag-unawa. Sa Biblia, paulit-ulit nating makikita na mahalaga sa Diyos ang pakikinig, pagsisiyasat at pagbibigay ng pagkakataon sa bawat tao na maipahayag ang kanilang panig. Sapagkat ang Diyos natin ay Diyos ng katarungan, pero Diyos din ng habag. Kaya bago po tayo maghusga, bago tayo magsalita laban sa iba, at bago tayo maniwala agad sa naririnig natin, manalangin muna tayo para sa karunungan at bukas na puso.
Dahil sa huli, ang tunay na hustisya hindi lang tungkol sa batas ng tao, kundi tungkol sa puso na marunong magmahal, umunawa at pairalin ang katotohanan. At anuman po ang ating pinagdaraanan bilang bayan, huwag nating kalimutan, ang Diyos ay nakakakita ng buong katotohanan at sa Kanya walang lihim na hindi nabubunyag at walang kabutihang hindi gagantipalaan.